Panginoon, holding on. Ano yan? Yan ba yan? Praise God. Hindi ko lang na-edit. Sige po, review muna tayo sa ating pong tatalakayin. Palapakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, tinalakay na po natin ang unang 12. At ngayon, nandito po tayo sa part 11, The Impact of God Serving Family. Mahalaga yung pamilya ho natin na isasama natin sa church. 12, Essential Virtues in the Midst of the Storm. And 13, marks that we truly love the Lord. And 14, be considerate to one another. Last Sunday, inaral po natin mga kapatid ang part 15. Holding on to God's plan He has for you. 9 unfailing plans God has for His chosen people. Siyang po yan. Inacronym natin ang salitang happiness. Health is God's plan for His chosen people. Abundance, peace, prosperity, immortality, nursing or pangangalaga or caring, expectation, success, and security. Yan ay plano po ng Diyos sa ating mga buhay. Pwede ba natin muli palakpakan si Lord? Amen? Kami ay galing sa Palacoy. Nandito kami kanina kaya nangingitim kami. At medyo pagod. Praise God. But tuloy ang gawain. Amen? Okay mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ngayon ay helping one another's burden. Medyo hindi ko lang na-edit po yung ano natin. Yung pagtutulungan po sa pasanin ng bawat isa. Naalaala ko doon sa probinsya namin, kahit ikaw ay mayroong sariling dala, still you can help others na mas mabigat ang dala. Pasan mo, tapos tumutuwang ka doon sa kanyang dala-dala. Okay, basa ho tayo, hindi po tayo magtatagal. Galatians 6:2, mangagdalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sa English po, sabi dito, help carry each other's burdens. In this way, you will follow Christ's teaching. So sabi ng Bible, magagdalahan tayo ng problema, mga kapatid. Kasi yung mga katabi mong yan, kahit hindi mo tanungin, may problema yan. May pinagdadaanan yan. Mayroong kinakaharap yan. Mayroon yan, sabihin natin, mayroong hamon yan sa buhay. Kasi wala na tayong sufficienting time na makaranas, magkwentuhan. Kaya mahalaga po yung nagkukumustahan ho tayo. Amen? Bakit? Kasi mga simpleng salita, words of encouragement, ay it helps a lot sa buhay ng bawat isa sa atin. Kinukumusta ba ninyo ang inyong pastor? Kinukumusta nyo ba ang iyong kapatiran? Praise the Lord. Kinukumusta mo ba ang iyong mga mahal sa buhay? So mahalaga ho na nagkukumustahan tayo. So sabi ng Bible, help carry each other's burdens. So magtulungan tayo. Hindi ibig sabihin na pag may burden ka, you cannot help others. Kahit mayroon kang problema, still you can help. Naalala ko nga. Sabi niya, pag may humiram daw sa'yo, at ikaw din ay may pangangailangan at nagpahiram ka, yun daw po ay pag-ibig. Bakit? Kasi despite na mayroon kang pangangailangan, still you help others. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, kumusta yung mga kapatid mo, kaliwa kanan? Sabi mo, kumusta ka na kapatid? Kaya ako, ang natutunan ko sa Kapampangan, agyumiyan. Agyumiyan. Walang problema na hindi natin kayang lagpasan. Okay, next mga kapatid, praise God. So, how we help others burden. Paano ba tayo makakatulong talaga sa dalahin, pasanin ng ating kapwa o kapwa mananampalataya? So, ang iba siguro, words of encouragement. Ang iba ay sort of prayer, praise the Lord. Ang iba naman ay parang sabihin natin, para bang financial, nakakatulong. Ang iba naman, service. In many ways, na tayo ay pwedeng tumulong sa ating kapwa. Okay, mag-alala, saglit lang po ito mga kapatid. Okay, next po na slide natin, sabi po ng Hebrews 10:24, let us be concerned. Isa po pala mga kapatid, para makatulong tayo, dapat concerned tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, concerned.
Pag hindi ka concerned sa iyong kapwa, you will not help. Tama ba? Let me use this word. Yung wala kang paki sa kapwa mo, hindi mo yan tutulungan kasi you don't care eh. Yung parang binabaliwala mo lang. Halimbawa, ang gawain ng Panginoon, binabaliwala mo, hindi ka talaga tutulong because it begins with concern. Sabi nga ninyo ulit, concern. Sabi niya, let us be concerned for one another to help one another to show love and to do good. Ang pagtulong pala sa kabigatan ng iba, ito po ay pagpapakita ng pagmamahal. Kaya, kung ating pong titingnan, mga kapatid, kung isasama rin natin, hindi ka magkakaroon ng concern kung hindi mo siya mahal. Ngayon, kung mahal mo siya, may concern ka, gagawa ka ngayon ng kabutihan. At ang kabutihan na gagawin mo, iyan ang tutulong sa Kanya. Tama ba, church? Tanungin mo nga ang katabi mo, i-confirm mo lang, do you love me? Kasi, baka naman, aral-aral tayo ng concern, do good. Pero ang bottom line pala, hindi mo pala, kaya wala kang pakialam, wala kang concern. Kasi ang totoo, hindi mo naman pala kaluguran eh. Dapat, minulugod mo. Tama ba, mga kapatid? Kasi hindi ka magkakaroon ng concern kay pastor kung hindi mo mahal si pastor. Ang pastor din, hindi rin magkakaroon ng concern sa inyo kung hindi kayo mahal ng pastor. So, it begins sa pag-ibig, pagmamahalan. Amen? O sabi mo, I love you with the love of the Lord. So, may pag-iibigan. Mayroon pong eros love, pero ang ating pinag-uusapan ay yung agape love. So, once we have love, you will start now to have concern. Kumusta na kaya si Sister Joy? Kumusta na kaya si Jaja? Kumusta na kaya si Michelle? Bumaba na kaya? Naando na naman siya doon sa kanilang bahay. So nagkukumustahan tayo. Ano kaya? May naintindihan kaya sa mga pangangaral? Kasi minsan parang nagiging ugali natin, parang Katoliko na lang na coming out, coming in, without understanding the word of the Lord. Amen? Amen po ba? So next, praise God. Magsisimot. Ano lang po yan? Dito tayo iikot. Ecclesiastes 4:9 and 12. Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang mga gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit sa aba niya na nag-iisa, yung soloist, pagka siya'y mabuwal, at walang iba na magbabangon sa kanya. Kaya di ba may sinasabi, no one live an island. Walang tao, no man live an island. Wala pong isang tao na nabubuhay. Kaya ka nabubuhay for someone. You are not living for yourself. Maliwanag ba yon? Okay, next, praise God. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paano makakapagpainit ang isa na nag-iisa? Mahirap yung nag-iisa. At kung ang isang tao ay nanaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makakalaban sa kanya at ang panaling tatlong ikil ay hindi napapatid na madali. So, dyan tayo iikot. Siguro kakaintindihan tayo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Agree ba kayo? Kailangan ang bawat isa sa atin sa ministry. Amen. Kailangan ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Tulad ngayon, I am so much happy, Faith Center Clark. Matindihan dating, Clark. Praise God. Ngayon maghahakot sila. Kita niyo po, hindi niyo nakikita si Pastor Noel. Kasi sila ang gumagalaw. Andito, makikita nyo si Pastor lagi. Kasi yung mga membro, hindi gumagalaw. Praise God. Totoo po, maghahakot sila ng gamit. At tayo kaya maglipad kaya, Joy. Hindi kaya ako makita, lahat kayo kaya makikita. Praise God. Kasi minsan, yan po ang sinasabi natin na kapag hindi po talaga tayo nagtutulungan, napakabigat ang isang... Sa aming probinsya kasi nag-iigib kami ng malayo. Iikot ka ng isang bundok. Ang gagawin namin, kukuha kami ng isang kawayang mahaba,
Dalawa kami magkapatid, isasabit namin ang jug doon sa kawayan, dalawa kami magpapasan. Magaan. Pero ikaw kung mag-isang magbubuhat ng jug, napakabigat. Kaya mahalaga yung nagtutulungan. Amen? Kasi may problema tayo, magtulungan tayo. Wala rin naman magagawa tayo. Okay, next. 4 ways to help one another burden. 4 na paraan. Number 1 agad. Sharing could help one another burden. Share naman. Praise God. Kayo, sabi ko nga, minsan nangangaral ako, nalulungkot ako. May mga bumababa, nagmimerienda ng cook, na bumibili ng pajibat. Doon nila kinakain para wag nang makita dito sa taas. Nagsasarili. Kaya nyo ba yun? Maganda namang kumain kayo. Tara pastor, kain tayo. Iba, hindi marunong mag-share. Sabi mo nga sa katabi mo, sharing. Ang sarap ng sharing Praise God. Okay, basa tayo. Nandun ang sharing. Sabi, dyan lang tayo sa Ecclesiastes iikot. It's better to have a partner than go it alone. Share the work, share the wealth. Ganda, di ba? Sharing. Hallelujah. Pastor, ako ang pakpak. Sabi naman ni Sister Joy, ako po yung paa. Ako ang leeg. O, di ba? Pag pinagsama-sama yan, malaking bagay yan. Tama ba, mga kapatid? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, sharing. Makakatulong tayo ng sharing kasi ano man ang mayroon tayo, share natin. Share naman dyan. Ang dami ng mga membro dito sa church, nagkatrabaho, nagsweldo, pero wala man lamang magsabi, Pastor, sweldo ko ngayon, treat kita. Malapit lang naman ng Jollibee, pero wala Praise the Lord. Sabi mo nga ulit, sharing. Naintindihan niyo ba? Makakatulong kaya ang sharing. Kasi sabi ko nga, mga kapatid, nakikita niyo ang langgam, nakakadami sila ng tulong-tulong sila. Wala kang makikita ng langgam na hindi gumagalaw. Lahat yan tulong-tulong. Sabi mo ulit sa katabi mo, tulong-tulong. Sige, palapakan natin si Jesus. Pangalawa, we'll not go further. Supporting could help one another's burden. Support. Okay, basa tayo. Sabi ng Bible ulit sa Ecclesiastes, and if one falls down, the other helps. But if there is no one to help, nako, pasensya ka. Kaya sabi ng Bible, pag bumagsak ang kapatid mo, ibangon mo. Hindi yung i-screenshot mo, i-share mo, itang text ni Pastor Lito, basahin niya. So, mag-i-issue ngayon, gagawa ng issue ng ano-ano pa man. Alam niyo po, to let you know, ano ang ibig sabihin ng PM? PM means private message. Kaya ang message doon, kasi private nyo lang yan. Bakit nyo i-screenshot at i-share? So what is your motive? Ang problema, mga kapatid, magtulungan tayo. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, magtulungan. Sabi nga ng Bible, pag bumagsak ang isa, ibangon natin. Amen? Hindi po yung bagsak na, i-judge pa, aapakan pa, i-criticize pa. Hindi yung gano'n ang spirit natin. Mga kapatid, magtulungan tayo. Walang taong perfect. Lahat tayo bumabagsak. Lahat tayo nagkakamali. But that is not the reason para i-judge natin ang ating kapwa. Tulungan natin. Amen? Praise God. Naalala natin, ako, napakabiyaya ako, praise God. Sige, kahit nag-aamoy usok itong mga nag-drum. Sige, mag-drum ka, bahala si Lord sa'yo. Hallelujah. Minsan, ng iba, amoy alak. Tama ba, Jack? May mga nag-worship leader ka dito, may mga hangover makikita ba alin yun? Praise God. Ang dami ng, sa word, itong mga tao dito, sabi ko nga, mabuti si Lord, hindi nagpapababa ng apoy para tubukin itong mga hipokrito na mga tumatayo dito.
Pero ang kagandahan lang, biyaya. Sabi nga ninyo, biyaya. Sinasabi ko lagi kay Lord, Lord, hindi ko papel ang magbago sa kanila. Papel mo, Panginoon, ang magbago sa kanila. Kasi kung ang gagawin natin, Sister Joy, naninigarilyo nyo pa yan, wag mo yan i-involve sa amin, lalong mawawala eh. Di at least, kahit mga adik, praise the Lord, nagmi-ministry. Amen. Kasi, at least, to tell you frankly, mga kapatid, marami po talaga mga musicians, hindi lang po sa highly favored. May mga nagsusugal, may mga nag-iinom pa, may mga nagbababae pa, may mga, ang dami pa, pero tumutugtog yan sa church. Praise God. Salamat na lang may biyaya. Pero ang dalangin ko lagi, hindi para kunin na ni Lord. Kasi sabi nga minsan may narinig ako, sabi niya, Pastor, pag hindi mo na kaya, ipaubaya mo sa Panginoon. Yung pagkaintindi kasi ng iba, pag ipaubaya, yung para bang, Lord, kunin mo na siya, hindi yun pala. Kailangan, pag ipaubaya mo kay Lord, Lord, baguhin mo yung mga tumutugtog. Kasi hindi ko yung papel, kahit anong gawin ko, hindi ko kayang baguhin ang bawat isa sa inyo. Tama? Only God can change. So, ang gagawin natin, bilang magkakapatiran, tulungan natin. Hallelujah. Pag si Lord ang kumilos, walang imposible. Magbabago din yan. Tama? O, palapakan nyo ang inyong sarili. Sabi mo sa katabi mo, magbabago din ako. Huwag mo ituro ka. Magbabago din tayo. Amen. Hallelujah. Huwag kayong mahiya sa salitang pagbabago kasi ang sabi ng Bible, the Lord is not yet finished until now. Kahit ang pastor, binabago pa rin ng Panginoon hanggang ngayon. Lahat kasi tayo imperfect. Kaya nga sabi ng Bible, from glory to glory to glory is changing us. Mababago ka sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung mga kumakanta na, mababago din yan. Hallelujah. Kaya sige, gusto mo tumugtog. Pero hindi ko alam ang puso ko, Lord, bahala ka na. Ikaw ang magbago sa kanila. Si Archie nga, nandyan si Archie. Sabi niya, Pastor, hindi ka ba napapagod? Mangaral ka ng mangaral, wala naman pagbabago yung mga membro. Kako kasama ka doon sa membro. Kasama ka doon sa membro. So, ibig sabihin, pati din siya hindi nagbabago. O sabi ko kay Archie naman, sige, hindi ako napapagod kasi obligasyon ko yan. Kasi kung hindi man madala ng 1 taon, 2 taon, 10 taon, hindi pa rin magbago, baka naman sa huling hininga ko dyan, kasi isusulat ko doon sa last farewell ko. Ipapabasa ko sa inyo pag wala na ako. Pag di ka nagpagod, dadalawin kita. Magbabago ang mga yan. Kaya sa hali ko paghinga, magbabago ng mga membro. Praise God. Pero, church, sana maintindihan nyo, magtulungan tayo. Huwag tayo mag-judge. Lahat tayo, ayaw naman natin talaga makagawa ng mali, pero kahit nakagawa ng mali yan, mahalin pa rin natin yan, tulungan pa rin yan. Kahit ganyan siya, mahalin mo pa rin, tulungan mo pa rin, ibangon. Salamat sa Panginoon, nagtutulungan tayo. Ngayon, nakita ko yung mga kapatid natin. Hindi nyo lang alam yung puso ko, pero pag nakikita ko kayo na naandyan, masaya ang puso ko. Amen? Alam ko, ang nagyaya sa'yo, Melvin, si Sean. Ikaw din lang. Si Angelica. Si Christian. Ano ba yan? Si Angelica at saka si Christian. Ay kakasal, ang nagdala sa'yo. Oo. Ayun ang nagdala. So, that's good. Good point. Kasi pag nakita nyo ang kapatiran, okay lang yan. Kung makita mo medyo parang umuusok pa, sabi mo, bro, maganda yung ginagawa mo, pero mas maganda kung ating pa tayo sa church. Huwag lang sa church kayo sumindi. Pagbaba nyo na lang sisindi kayo. Praise God. Kasi dito hindi ko pinapawala. Sabi nga kay Sister Joy, kasi dito maraming natitiso, mga pastor judgmental. Dapat ang mga membro, ganito, ganyan. Ako hindi. Pag ganyan ka, ipakita mo sa akin kaysa magtatago ka. Amen? Alaala ko nga, isang membro dinalaw ko.
huling hit, pag-uwi niya ako. Hindi makabuga. Bro, kumusta bro? Alam niyo po, hindi niyo naman kailangan magtago. Kay Lord, wala tayong may tatago. Maganda yung nakikita. Tama ba? At ito ang maganda sa inyo, hindi ko kayo i-judge. Dapat hindi natin ginajudge. Tulungan natin sa prayer, bugbugin natin sa prayer. Time will come, magbabago din yan. Palapakan natin si Lord. Amen? Ako hindi po ako judgmental na tao. Nagagalit ako minsan pero hindi ako judgmental. Amen? O madali lang masabihin, Pastor, tutugtog po ako pero may over ako. Yan, sasabihin ko lang naman, ba't hindi ka naman nagyaya para pareho na? Alam, mga trabahador ko nga, nagiinuman yun dyan sa terrace eh. Hinaya ko kasi hindi pa sila, wala pa sila sa ganong estado, Sister Joy. Huwag mong i-expect yung expectation mo sa buhay nila. Kasi si Lord ang magbabago sa ang gawin nyo lang, kaya yung mga trabahador ko, dinadala ko yan dito, kahit nangungupit ang mga yan, hallelujah, dinadala ko dito. Sinasabi ko lagi, bahala ka Lord. Laging gano'n. So, tulungan natin. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, help. Okay, next, mga kapatid. Apat na yung pangatlo na, strengthening. Could help one another's burden. Basa tayo. Sabi po dito, two in a bed warm each other. Alone, you shiver all night. Yung shiver, parang mamalukto. Wala kang katabi. Kaya salamat sa may mga partner. Hallelujah. Kaya mag-alala, magpa-partner din po ako. Nalagay ko lang sa tama ang lahat. Amen? Gusto ko rin naman lumigaya. Kasi pag naano kay Sister John, naiingit ako yung para may kurutan. Sana all. Naririnig ko minsan niya, naglalambdigan yan sila ni Brother Robert. Sabi ko, masusundan pa siguro si Mikahila. Hallelujah. Si Michelle naman, alam nyo, ang Pilipino kung bakit maraming mga anak, yung mga mag-asawa madalas nag-aaway. Pagka ang mag-asawa madalas mag-aaway, pag nagbati yan, parang akala mo isang taon na hindi nagkita yan. Para mga manok yan, talagang mga Texan. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkatapos magbati, buntis. Eh, yung mga babae ko, pag gusto niya magpabuntis, ang sekreto lang, awayin niyo lang, awayin ang asawa ninyo. Hallelujah. Amen. Kaya, magugulat ka na lang yan si Michelle. Nagdadalang taon na naman yan. Hallelujah. Amen. Masaya tayo kasi magiging apat na, mas mabilis sila mag-create eh. Mga maputi naman ang anak niya eh. Okay lang yun. Wag lang siya mga anak ng maitim kasi medyo mahirap ang anak na maitim. Kanina, nasa Palakol kami. Alam niyo po yung mga Aita, nagsasunblock pa pala sila. Nakita ko nagpaka-sunblock sila kanina. Sabi niya, kako, okay kako, natatakot mangitim. Hallelujah. Nakakita ba kayo kanina ng mga bata, nagpaka-sunblock? Mapuputi mo kanila, sunblock pala yun. Sabi ko, ako nga, hindi na ako nag-sunblock, pero sila nagsasunblock. Takot din pa pala sila umitim. Yung pala, hindi na takot umitim, takot madulok, kasi maitim na eh. Pagka napilan pa, dulok na ang labas nun. Kaya natatakot lang sila madulok, kaya nanggaganyan. Amen? So, gayon pa man mga kapatid, kailangan yung warm, yung salitang warm, magpalakasan tayo, yung encouraging, yung strengthening, yung pagtapik mo. Ang ganda nun, parang na-nermon ako. Ngayon sa group, grabe ang mga sinabi ko doon. Sabi ko, i-screenshot nyo ulit. Hallelujah. Yung mga nag-limit din nyo na mababasa, maliban i-screenshot mo na, andun pa. Amen? Kasi napipikon ako, na tuwing may konting problema, leave the group. Leave the group. Ano ba kinalaman ng group na yan? Ba't parang group ang inyong pinagduduntunan? Kasi it doesn't help eh. Mag-leave ka, hindi ka mag-leave. Wala naman anong mawawala sa atin, tama?
Tuwing konting problema, leave the group. Naiinis ako. Konting problema, leave the group. Huwag na kayo mag-leave kasi hindi naman kayo tutusukin ng karayom doon at andun pa kayo. At least, kahit papaano, nakikita nyo. Mahalaga ho kasi ang nagpapalakasan. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, palakasin mo naman ako. Amen? Magpalakasan tayo kasi tulad niyan, pag may nagsabi sa iyo, si pastor, ganyan ang ugali, Bro, intindihin mo na lang yan. Stress kasi yung pastor natin. Hindi mo ba napapansin? Panot na masyado yan sa sobrang stress. Hindi pa ba natin kailangan maintindihan yan? Kasi ang iba, understanding lang yan eh. Tama ba? Di ba kwento ko na sa inyo? Shampoo ko dati clear. Nung numinipis na yung buhok ko, akala ko shampoo ang dahilan. Hindi pala. Stress. Pag stress ka pala, nalalagas ang mga buhok mo. Kaya ako pag stress, madali pa naman ako magalit, madali ako di ba, Diyan? Kaya sila, ganito ang ginagawa nila niyan, bago umakyat, nakikiramdam ang mga yan kung si pastor ba ay galit. Ano kaya ang mood ni pastor? Amen? Ganito lang po, pacify. Ang tawag dyan, pacify. Pag sinabi mo, bakit ganyan ang ugali ni Sister Joy? Nag-worship leader pa naman. Hindi bro, mali lang ang pagkaunawa mo. Hindi ganyan, Sister Joy. Mabait yan. So, walang hindi po tayo nagsusulsol. Hindi yung sasabi niya, alam mo, si brother ganyan. Ay, yan lang ang alam. Mas marami akong alam. Hindi, wag po yung ganon kasi it destroy the body. Kailangan marunong tayo mag-pacify. Amen? Pagandahin natin ng pangit para tayo magsama-sama ng matagal. Palakasan tayo. Kaunting tapik, bro, kaya mo yan. Amen? Kaya mo yan. Last, praise God. Security could help one another. Ito ang maganda. Basa tayo. Sabi niya, by yourself, you're unprotected. With a friend, you can face the worst. Can you round up a third? A three-stranded rope isn't easily snapped. So dito ang sinasabi ng Bible, unprotected ka kapag wala kang kaibigan. So ibig sabihin, pag may kaibigan ka, secure. Nagalit ako nung isang araw. Pinagalitan ko si Angelica. Kita ko talaga, protection na siya ni Christian. Nakita mo yun, Jai? Hinarangan ni Christian, kakuwang, secured. Wait, natuwa ako kasi parang ipinagtatanggol. Ang kaibigan kasi pinagtatanggol yan eh, tama? Ako, sa kabilang dako, na-appreciate ko si Christian. Siguro dahil magkaibigan sila, pinoproteksyon na niya si Angelica. Tama? Parang hindi kayo sang-ayon. Hallelujah. Ay, alam niyo po si Christian, nag-uusap pa ni Sister Joyan, ilalantad ko ng Sister Joyan. Sabi ko, hindi naman masyadong gwapo si Christian. Bakit kaya maraming mga nagkakagusto? Yung pala, pag tinititigan mo si Christian, ang lakas ng appeal. Ma-appeal. Oo, grabe. Kaya pagka kayo hindi masyadong gwapo, ilandan nyo na lang sa appeal. Kasi, ang mahirap yung hindi ka na gwapo, hindi ka pa ma-appeal. Ako, tatandang lalaki tayo. Praise God. Amen? Proteksyonan natin ang bawat isa. Marunong tayo mag-protect, mag-secure. Amen? Parang ipinagtatanggol mo. Para bang pag sinabi, huwag kang magsasalita ng laban kay Archie na masama, ako ang makakalaban mo. Ang ganda ng gano'n. We protect one another. Natandaan nyo si David at saka si Jonathan? Magkaibigan sa Bible, Jonathan ay sabihin natin masama ang kanyang ama, pero pinoproteksyonan ni Jonathan si David sa kanyang ama. Dapat ganun tayo, marunong tayo mag-secure, mag-protect. O sabi mo nga sa katabi mo, I care for you. I care for you. Ang sarap nun, praise God. Ano man tawag nun, i-secure natin ang bawat isa. Palapakan nga po natin si Lord. Dito na po ako magtatapos. Last verse, mga kapatid, conclusive. Sabi niya,
And so encourage one another and help one another just as you are now doing. We beg you, our friends, to pay prosper respect to those who work among you and guide and instruction in the Christian life. Sino yan? Yung nag-guide sa inyo, pastor yan. Sabi dito, treat them with the greatest respect and love because of the work they do. Be at peace among yourselves. So, mga kapatid, dito sabi ng Bible, encourage natin ang bawat isa tulad ng ginagawa po natin. Magpalakasan tayo, kasi alam niyo po ngayon ang panahon na marami na po ang nanlalamig. Marami na po ang Christian na nasa church pero hindi na sila ganun ka-close sa Panginoon. Sabi ng Bible, si Pablo ang nagsasalita sa Thessalonica, sabi niya, nagmamakaawa ko sa inyo mga kaibigan, na bigyan nyo ng respeto at pagmamahal ang mga naninimuno sa inyo, ang mga nagtuturo sa inyo. At ang sabi ng Bible, give them greatest respect. Darating na po ang May. Anong okasyon natin ng May? Mother's Day. June, Father's Day. So, mag-ano tayo, mga kapatid, na dapat ibigay natin ang proper respect sa sino pa man. Amen? So, palakasin natin ang bawat isa. Palapakan po natin ang Panginoon.